Alam naman nga natin na parang nasa gap year ngayon ang Golden State Warriors. Hindi sila nagmamadali sa malalaking moves at sa halip na piliting buuhin agad ang isang championship lineup, mas pinili muna nga nilang maging maingat sa kanilang mga desisyon. Tinitingnan muna nila kung ano ang magiging takbo ng kasalukuyang lineup at kung ano ang magiging direksyon ng team. Pero bakit parang ayaw munang gumalaw ng Golden State sa ngayon? Yan ang ating sasagutin. Well, posible nga pong may mas malaking plano ang Golden State at maaaring iniingatan nila ang kanilang financial flexibility para sa isang superstar na pwedeng magpabago sa takbo ng prangkisa. At ang lumalabas na pangalan, si Nikola Jokic. Alam naman natin kung gaano kalaking pangalan ni Nikola Jokic, isang 3-time MVP, NBA Champion, Finals MVP at isa sa pinakakumpleto at pinakamahirap na depensahan na player sa buong NBA. Kaya kung sakaling maging available siya, siguradong maraming contenders ang susubok na makuha si Nikola Jokic. Pero dito nagiging interesting ang Golden State. Mayroon silang malaking financial flexibility na nasa around $150 million at imbes na gamitin agad ang kanilang cap space sa ibang moves, posible na mas pinipili muna nga nilang panatilihing available ang malaking bahaging ito. Ibig sabihin, hindi automatic na buong $150 million ay mapupunta kay Nikola Jokic. Ang mahalaga, mayroon silang financial flexibility para gumawa ng malaking move kung magiging realistic ang pagkakataon. At mas naging interesting pa ang sitwasyon dahil mismo ang general manager na ng Denver Nuggets ang nagpahiwatig na may posibilidad silang i-trade o ipamigay si Nikola Jokic. Kaya kung sakaling talagang maging available ang star player na ito, siguradong magiging isa siya sa pinakamalaking target sa NBA. At syempre, hindi pwedeng mawala sa usapan ang Golden State Warriors dahil kung may isang superstar na kayang baguhin ang championship chances ng team na ito, si Nikola Jokic na yan. Imagine nyo ang potential tandem Stephen Curry at Nikola Jokic. Si Curry, isang legendary shooter na kayang mag-stretch ng depensa. Si Jokic naman, isang 7-footer na kayang umiscore, rumebound at mag-create ng opensa. Kapag nag-double team ang depensa kay Curry, may Jokic na kayang gumawa ng play. Kapag naman nag-focus sila kay Jokic, mas maraming space para kay Stephen Curry. At dahil napakataas ng basketball IQ ni Jokic, napakalakas ng potential fit nito para kay Coach Steve Kerr. Spacing, ball movement, shooting, playmaking, lahat ng yan pwedeng mag-complement sa estilo ni Nikola Jokic. Pero syempre hindi magiging madali ang pagkuha sa kanya. Kung sakaling ilagay talaga siya ng Denver sa market, siguradong napakataas ng magiging presyo. Kailangan ng Warriors maghanda ng malaking package, players, draft pick at ibang mga asset para magkaroon ng realistic chances. Pero kung championship ang Golden State, maaaring sulit ang risk na ito dahil hindi araw-araw nagiging available ang isang player kagaya ni Jokic. At dito natin makikita kung bakit posibleng mahalaga ang ginagawa ng Warriors sa ngayon. Hindi sila nagmamadali. Kung talagang nasa gap year sila, pwedeng gamitin nila ang panahong ito para makita kung ano ang kailangang baguhin at kung sino ang dapat maging bahagi ng kanilang future. Habang ginagawa ito, pinoprotektahan nila ang kanilang financial flexibility. Hindi nila kailangang ubusin agad ang resources para sa isang move na hindi naman magbibigay sa kanila ng championship opportunity. Dahil kung dumating ang tamang pagkakataon, kailangan nilang maging handa. At kung oportunidad na iyon ay si Nikola Jokic, siguradong ibang klase ang magiging Golden State. Dalawang superstar na parehong kayang mag-control ng opensa, dalawang player na may elite basketball IQ, at kung mapapalibutan pa sila ng mga tamang shooter at defender, pwedeng maging isa ang Golden State Warriors sa pinakadelikadong team sa Western Conference. At para sa Golden State, maaaring maging sulit ang trade na ito para kay Stephen Curry.